This is the iPhone 17 Pro Max and yes, available na dito sa atin. Actually, yung buong lineup ng 17 including the iPhone Air ay mabibili na natin sa Digital Walker and Beyond the Box. Isa sa pinaka-controversial at usap-usapin tungkol dito sa iPhone 17 ay yung design and yung build nito. Yup, hindi na ito yung titanium body tulad nung sa iPhone 15 and 16 na pinagmamalaki before ng Apple to be the strongest material na ma-offer sa atin. But why? Gusto mo malaman? Tara, pag-usapan natin to kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Okay, sige. Hindi ko na patatagalin to. The titanium is gone. This is an aerospace grade aluminum unibody at oo, kung galing ka sa 15 or 16, iba yung feels eh. Parang mas magaspang ng konti to or yung material niya. Pero komportable pa rin kasi alam mo yun, medyo rounded yung back panel nito. Na-achieve din ni Apple mag-release ng kakaibang kulay tulad nitong Cosmic Orange na imposibleng gawin sa titanium material, no? Which is marami naman nagkagusto dito, tulad ko. Pero alam niyo yun, yung parang candy na ang sarap tignan. Nakakalungkot lang kasi hindi sila naglabas ng kulay black. So, asan na yung rason bakit sila nag-downgrade to aluminum? Ito na, chill! 'Di ba? Mag-subscribe ka muna kaya dito sa channel, no? Tsaka mo i-like itong video na ito para naman matuwa ako. Ang totoong rason ay para sa maayos na thermal management nito. Alam naman natin na ang aluminum ay conductor ng heat yan. Dahil sa bagong vapor chamber nitong iPhone 17 Pro Max, pati nung Pro, advantage to control the heat na nanggagaling sa powerful A19 Pro chip nito. Ibig sabihin lang nito ay mas solid yung performance kahit na sa mabibigat na tasks like rendering, high resolution video at sa gaming. Alam naman natin na every year nag-upgrade ng chip ang Apple, no, sa kanilang iPhone. Kaya naman naisipan nilang i-pair ulit sa aluminum unibody material para mas ma-maximize natin yung full potential ng phone, lalo na sa camera nito dahil ito yung main feature or yung laging pinagaganda ng Apple. At oo, napatunayan ko yan dito sa bagong camera lineup ng iPhone 17 Pro Max. Same 48 megapixel sa main but with better processing dahil sa A19 Pro chip nito, 48 megapixel ultra-wide camera and upgraded 48 megapixel telephoto nito from 12 megapixel ng iPhone 16 Pro Max at upgraded 18 megapixel front camera nito from 12 megapixel with square sensor or yung tinatawag nilang center stage camera. As expected, taking photos gamit itong phone is super satisfying talaga. Colors are great, super accurate ng kulay sa totoong buhay. Details are there, dynamic range, and overall composition ay talagang solid dito sa iPhone 17 Pro Max. Kung ako yung tatanungin nyo, sa telephoto talaga ako nag-enjoy. Though coming from 5x optical zoom last year, may 4x optical zoom pa rin naman tayo dito na solid pa rin. Sharp at ang sarap gamitin sa portrait. And then with the new 8x optical quality zoom, dun ko mas na-appreciate yung telephoto nito dahil mas malayo na yung pwede nating makuha na hindi natatamaan yung overall quality ng image. I know. Teka lang kasi, mga Android users, mag-ingay. Kung tutusin nga naman, kaya na nito o mas higit pa sa ibang flagship Android phones ng Samsung, Xiaomi, Vivo at iba pa. Pero, nothing beats a Jet 2 Holiday pagdating sa video na pag-uusapan natin maya-maya. Ito pa, yung bago sa front camera nito na tinatawag nilang center stage. Instead of usual 4x3 or rectangular sensor, square sensor yung ginamit dito sa iPhone 17 which is larger and can capture image data sa kahit anong orientation. Diba sanay tayo kapag nagvi-video tayo sa front camera ng naka-landscape, nakapahiga yung phone tulad nito. No need to do that dito sa iPhone 17 kasi kahit naka-portrait siya, kaya niyang mag-produce ng 4x3 aspect ratio. Yun nga lang, need mong masanay ng konti pero trust me guys, ang layo ng difference kapag na-experience mo or na-try mo na yung ganitong setup or style ng pag-video or pag-picture ng naka-landscape. Pero yung phone naka-tayo. Next big thing dito is meron na siyang ProRes RAW and Apple Log 2. Ito yung mode kung saan ma-unlock nito yung full color range ng image para sa post-production. Mas may freedom tayong kulayan at mas quality yung outputs na makukuha natin dito. I'm not an expert pagdating sa color grading. Konting knowledge pero alam niyo yon, having this kind of feature sa smartphone
sobrang laki ng impact niyan sa mundo ng photo and videography. Professionals will appreciate this dahil mas nakokontrol nito yung kulay, yung overall appearance ng image na gusto nilang palabasin. Aminado ako na kahit may camera ako, hindi ko siya laging dinadala. Anong palagi kong dala? Eto, phone. So kung ganito ka-capable yung phone ko when it comes to video recording and taking photos, I think malaking bagay sa akin to bilang isang content creator kasi alam niyo yun, anytime, any situation, pwede ako mag-capture at mag-record ng high quality pa rin. Para sa mas pinalakas na Apple A19 Pro chip, plus now with 12 gigs of RAM, mas smooth ang experience ko dito lalo na sa mga mabibigat na tasks gaya ng editing, pagvi-video ng log at sa paglalaro. Yung trade-off ng aluminum nito to sustain the performance kahit pang matagalan na gamitan sulit naman. Hindi hirap yung chip na mag-perform ng maayos dahil sa meron na siyang mas maayos na thermal system. And now with the iOS 26, mas fluid yung animation for me and mas gusto ko yung customization na pwede natin gawin dito. Surprisingly, okay din ang battery life combined with optimized software and more power efficient chip. This can last a whole day without worrying. Plus, higher charging rate this year guys. Kaya, sulit talaga. Meron tayo ditong 6.9-inch LTPO OLED display with high resolution and dynamic refresh rate up to 120Hz. Mas pinatibay na ceramic shield glass 2 protection dito sa harap with anti-reflective coating. Isa sa na-upgrade sa display nito ay yung peak brightness niya hanggang 3000 nits na perfect sa mga madalas nag-shoot sa labas or kapag gagamitin natin sa labas dahil alam niyo, litaw na litaw pa rin yung display kahit nasa maliwanag na lugar. The colors are consistent and accurate, very sharp and contrasty. Plus, supported pa siya ng HDR10+ and Dolby Vision video playback. And that's it guys for today's video. Ito po ang iPhone 17 Pro Max. Now, kung may iPhone 16 Pro Max ka na dyan, wala masyadong difference dito sa bago. Kung mas matibay na material at ayaw mong iwanan yung titanium material dahil nga sa tibay nito, then stick ka muna dyan. Actually, kahit sa mga naka-iPhone 15 But, if you want to try a brighter colorway, new design, better overall performance, lalo na kung sa camera yung pag-uusapan, maraming pagbabago no sa performance ng telephoto and front camera nitong 17. And hindi pa ako sure pero gusto ko kasing gumawa ng separate video na dedicated sa camera nito, kung anong capable ng camera niya pagdating sa ProRes RAW, Apple Log 2, ganyan, pag-uusapan natin sa separate video. Sana makagawa ko, 'di ba? Kasi gustong-gusto ko talagang mapakita sa inyo guys kung ano yung kakayahan ng camera nito. Pero pag-uusapan natin yun sa ibang video or sa social media natin sa Facebook, sa TikTok, kung mag-upload ako or sa IG. Yep! Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na to. Again guys, kung interesado kayo dito sa phone na to, dito sa iPhone 17 Pro Max or any iPhone 17, yung iPhone Air, check nyo yun guys, ang ganda. Meron akong link na nilagay nyo sa description box. Check nyo na lang. Alright, so ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice. Parang nag-zombie.